Kinabukasan, mabigat ang katawang bumangon si Katrina. Hindi siya gaanong nakatulog dahil okupado ng Aiden na yon ang kanyang isip. Napilitan siyang gumayak na nang mapansin ng oras sa alarm clock. Pasado 8:00 na ng umaga. May mga deadline siyang hinahabol sa kanilang magazine. Katatapos lang niyang maligo nang marinig ang tunog ng doorbell. Inisip niyang si Telma na yon. Nagsuot lang siya ng roba at dali-dali nang pumanaog. Ngunit nagitla nang mapagbuksan ng pinto si Roldan. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Akmang pagsasarahan niya ito ng pinto, nang pigilan siya ng mga kamay nito. Gusto lang kitang makausap, Katrina. Wala na tayong dapat pag-usapan, Roldan. Mariing pahayag niya. Please, may mga bagay akong dapat isettle. Hindi rin matatahimik ang loob ko kung hindi ko to aayusin. May dapat akong ibalik sa iyong pera. Natigilan si Katrina. Noon lang niya naalala ang tungkol sa bagay na yon. Kung tutuusin, hindi naman gaanong malaki ang halagang yon. 10,000 piso na ipinandagdag nito sa baong pera nang magtungo sa ibang bansa. Alright, hintayin mo ako riyan. Malamig na wika niya at hinayaan na nitong maisara niya ang pinto. Nagmamadaling nagpalit siya ng damit. Nagpasya siya na kausapin na si Roldan para sa ikatatahimik nilang pareho. Dumating na si Telma, kaya malakas na ang loob niyang patuloyin sa loob ng klinik si Roldan. Doon tayo sa dining table. Malamig pa rin ang tonong wika niya sa lalaki. Tahimik namang tumalima si Roldan. Ipinagtimpla na rin niya ito ng kape at inilagay sa gitna ng mesa ang lata ng biskwit. Huminga si Roldan ng malalim at pagkuwan ay inilabas mula sa bulsa ng pantalon ng isang sobre. Isa ka sa sumuporta sa akin para makarating ako sa ibang bansa. Nasa dibdib ko pa rin ang guilt dahil sa kabila ng mga kabutihan mo'y nagawa kitang saktan. I'm sorry, Katrina. Hindi man ako sinumbatan ng mga kaibigan natin, pero ramdam ko ang malamig nilang pakikitungo sa akin. I'm so sorry, Kat. Bahagyang nabasag ang boses nito. Mapatawad mo sana ako. Nakapagtataka ang hindi na siya gaano nasasaktan. Siguro ay nakatulong iyong maaga niyang pagtanggap sa sitwasyon nilang dalawa. Mahalin mo ng tapat ang babaeng pakakasalan mo, Roldan. Huwag mo nang pakaisipin ang utang mo sa akin. At tungkol kina Ace, hindi ko hawak ang mga puso nila. Hindi ko rin naman gustong maapektuhan yung friendship nyo nang dahil lang sa nangyari sa atin. Naiintindihan ko naman sila. Siguro, darating din naman ang panahong mapapatawad nila ako at maibabalik sa dati ang pagkakaibigan namin. And I hope we could be friends, Kat. Ngumiti si Katrina. Walang problema sa akin, Roldan. Pero baka hindi yun matanggap ng bride mo. Napakamot ito sa batok. Medyo selosa nga si Rachel. Mahinang pag-amin ito. Mahal mo siya? Napatitig si Roldan sa kanya at pagkuwan ay tumango. Naagaw ng pagtunog ng doorbell ang sasabihin ni Katrina. Alam niyang si Telma na ang magbubukas, subalit parang hinihila siya ng mga paa papunta sa pinto. Parang may inaasam-asam siyang maliligaw na tao sa lugar niya, si Aidan. Marahil ay napansin ni Roldan ang pag-aalumpihit niya. Nagpaalam na itong aalis na. Dinampot nito ang sobre sa mesa at ipinaloob sa mga kamay niya. Kunin mo na to, makabawas man lang sa guilt na naririto sa puso ko. Hindi na nakuhang lumabas ng boses sa kanyang lalamunan dahil nahagip na mga mata niya ang madilim na anyo ni Aidan. Tila napansin naman ni Roldan ang pagkatigagal ni Katrina. Pumihit na ito. Ano ginagawa mo rito, Roldan? Sita ni Aidan. Obvious ang pagtatagis ng mga bagang. Ang hitsuri ni Roldan ay para itong nahuli sa aktong gumagawa ng kasalanan. Namutla. Sa wakas ay natagpuan na rin ni Katrina ang kanyang lakas. Wala kaming ginagawang masama. Mariing depensa niya sa tagpong inabutan ni Aidan dahil iba ang kanyang nababasa sa reaksyon nito. Halata sa mukhang hindi naniniwala sa sinabi niya. Tama si Katrina, Aidan. Nag-usap lang kami. Umuwi ka na. Sabi nito na para bang batang paslitang kausap. Kanina ka pa hinahanap ni Rachel. Susukot-sukot namang umalis si Roldan. Naiwan silang dalawa ni Aidan. Hindi siya nakatagal sa tila nagbabagang tingin nito sa kanya. Interesado ka pa rin ba sa ex mo? Anito, hayag ang sarkasmo sa tono. Hindi ako ganun, Mr. Lara. Hindi ko nakakalimutang ikakasal na siya sa kapatid mo. Hindi nagbago ang itsura nito. Galit pa rin. Ano pinag-usapan niyo na lalaking yon? Ano bang pakialam mo? May pakialam ako, Katrina. Anito sa halos hindi naglalapat na mga ngipin. Ako na nagsasabi sa iyong iwasan mong lalaking yun.
At sino ka para utusan ako? Mataray na ganti ni Katrina. Nais niyang ipakita rito ang hindi siya kayang sindakin ito o ninuman. Wala siyang ginagawang masama, kaya walang dapat ikatakot. Nilabanan niya ang matama na pagkakatitig ni Aiden sa kanya. Ang lalaki ang hindi nakatagal. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko gustong maging magkaaway tayo, Kat. I won't deny the fact na interesado ako sa'yo. Gusto kita. Pakiramdam ni Katrina ay parang nadoble ang init ng kanyang katawan sa sinabi nito. Naalala niya ang namagitan sa kanila kagabi na naging dahilan ng pagiging balisa niya ng buong magdamag. Kaya ako nandirito ngayon ay para umakyat ng ligaw. Hindi ko inaasahang madadatnan ko rito ang brother-in-law ko. You can't blame me kung nag-init agad ang ulo ko. Nakaramdam ako ng matinding selos na makita ko kayo. Sa palagay mo kaya'y maniniwala ako sa sinasabi mo? Nanguuyam na sabi niya. Pilyo ang ngiting sumilay sa mga labi ni Aidan. Nanatiling seryoso ang mukha ni Katrina. Naalala niyang inamin sa kanya ni Rolda na selosa ang fiancé nito. Kaya hindi niya maiwasang mag-isip na maaaring may kinalaman si Rachel sa pakikipaglapit sa kanya ni Aidan. Akala mo hindi ko naisip na kaya ka nandirito ay para sa kapakanan ng kapatid mo? Sorry to disappoint you, Mr. Lara. Hindi ako ganun kadaling bulahin at utuin. Tigilan mo nang kakapunta rito at ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Tila hindi naman ito natinag sa kanyang sinabi. Liligawan pa rin kita sa ayaw at sa gusto mo. Nagsasayang ka lang ng oras. Nanggigigil na sabi niya pero may bahagi ng kanyang pagkatao ang tila nasisiyahan. I don't mind. Pinandilatan niya ito. Umalis ka na, nakakaabala ka na. Matamis na ngumiti si Aidan. Maganda ka pa rin kahit galit ka at mukhang puyat. Pareho tayong puyat. Palagay ko, iisa lang ang iniisip natin. Alam mo ba kung saan ako nagpalipas ng magdamag? Sa opisina ng bookshop. Gusto ko nasa malapit lang ako para madali ako makakapunta sa'yo. Pinamulahan siya ng muka. Ano ba? Aalis ka ba o gusto mong tumawag pa ako ng pulis dahil nanggugulo ka na? Hindi ako magdadalawang isip na ipadampot ka. Go ahead, kung yun bang ikaliligaya mo. Nakagat ni Katrina ang ibabang labi sa pagpipigil ng totoong nararamdaman. Ang totoo'y, natatawa siya sa hitsura nito. Noon lang niya napansin ang suot ni Aidan. Baliktad ang suot na puting round neck t-shirt. Dahil nakikita ang tahini yun sa labas, at iyong suot nitong pantalon ay halatang ang suot pa nito kagabi. Mukhang naghilamos lang ito at tumuloy na agad sa kanyang bahay. Uuwi muna ako, pero babalik din agad ako. Marahil ay napansin din ito ang sarili. Kailangan ko muna magpapogi. Huwag ka nang babalik, wala kang mapapala sa akin. Binabastad mo na agad ako? Anito sa lukot na muka. Pwede ba? Bigyan mo muna ako ng pagkakataong maipakita sa iyong malinis kong hangarin. Inirapan niya ang lalaki. Ang hirap mong kausap. Tinalikuran na niya si Aidan at mabilis nang pumasok sa banyo. Matagal siyang namalagi roon. Pilit niyang pinahupa ang kanyang nararamdaman. Nawiwirduhan siya sa kanyang sarili kung bakit nakaramdam siya ng kasiyahan sa mga pinagsasasabi ni Aidan. Hindi niya matanggap na nagkakagusto na siya sa lalaki. Masyado naman yata siyang pinaglalaruan ng tadhana. Sa dinami-rami ng lalaki ay bakit kay Aidan pa? Bukod sa kapatid ito ni Rachel ay hindi ito papas ng ideal man. Masyadong malaki ang bilib sa sarili kaya malamang babaero. At kung makangiti ang mukong mukhang ang daming kalokohan. Malamang sanay talaga sa paspasan. At kapag nakuha na ang gusto, goodbye na lang. Iiling-iling si Katrina sa naisip. Naalala niya yung babaeng kasama ni Aidan sa Starbucks. Negative sa kanyang ginawa ng lalaki. May kadate na pero nakuha pang magpapansin. O hindi nga ba, lantarang niloloko ng mokong na yon ang kasama. Teka, may idinidate na at heto maniligaw daw sa akin? The nerve! Marahas na nabuga ng hangin si Katrina. Kailangan niyang pangatawanan ng pag-iwas kay Aidan. How she wish na dumating na si Didit para po pwede siyang magbakasyon muna sa mga kamag-anak sa probinsya. Hindi niya magawang basta nalang iwanan kay Telma ang klinik. Os, yun nga bang dahilan o may iba pa? Tuya ng mahaderang tinig sa kanyang isip. Nang lumabas siya ng banyo ay wala na si Aidan. May pasyente na si Telma, isang may edad na babae. Nagkulong siya sa kanyang silid at hinarap ang pagko-computer. Ngunit hindi rin naman siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho dahil naaalala niya si Aidan. Pagkaraan ng mahabang sandali ay may kumatok sa pinto. Nagulantang siya nang maalala ang oras. Hindi pa siya nakapaghahanda ng pagsasaluhan nila ni Telma.
Naku, sorry Telma, hindi ako nakapagluto. Bumili na lang tayo ng lutong pagkain sa labas. Wag na, kaya ako umakyat dahil may dumating na pagkain. Dinala ng 2 lalaki. Kumunot ang noo ni Katrina. Wala naman akong ipinadeliver na pagkain. Napangiti si Telma. May kasamang mga bulaklak at lobo yung pagkain. Nagmamadaling nagpaalam yung 2 lalaki nang sabihin kong itatanong ko muna sa'yo kung may inaasahan kang delivery. Bigla na lang iniwan sa sala ang mga dala. Napasimangot siya. May ideya na siya kung sino ang may kagagawa niyon. Alam siguro ni Ada na ipapabalik niya ang mga yon, kaya binigyan na agad ng instruction ang mga inutusan. Bumaba na siya at nakita niya ang sinasabi ni Telma. May isang malaking kahon ng pizza at 2 palayok. Una niyang dinampot ang bouquet of white and red roses na nasa ibabaw ng sofa. Kinuha niya ang nakaipit na card. To my sweet Katrina, please give me a chance. Love, Aidan. Nagulantang siya nang tumunog ang telepono. Akmang sasagutin iyon ni Telma nang senyasan niya ito. Kapag ako ang hinanap, pakisabing wala ako. Pakitanong na lang ang pangalan ng caller. Tumango ito at mabilis nang dinampot ang aparato. Hindi siya nagkamali ng hinala. Base sa mabilis na sulyap ni Telma, ay siya nga ang hinahanap ng caller. Umalis ho siya. May ipagbibilin ho ba kayo? Sasabihin ko na lang ho na tumawag kayo. Okay, bye. Sino raw? Si Aidan daw siya. Sagot nito na halatang nanunukso ang mga mata. Mukhang hindi naniniwalang umalis ka. Napasimangot si Katrina. Hayaan mo siya. Darating daw siya rito ng eksaktong 8:00 ngayong gabi. Sabihin ko raw sa'yo na humanda ka. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yon. Nagahalo ang kilig, inis at kaba sa dibdib ni Katrina. Agad niyang kinontak si Didit. Nabigla ito nang sabihing gusto niyang pumunta sa kinaroroonan nito. Paano ang clinic? Wala namang nagpa-schedule na kliyente. Kakausapin ko na lang si Telma. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado kang gusto mong pumunta rito? Paniniyak nito. Oo, ayaw mo yata eh. Tangi, naguguluhan lang ako sa'yo. Ura-urada kasi ang desisyon mo. Bakit ba? Saka ko nasasabihin. Naisip ni Katrina na mas mainam na sa kinaroroonan nitong lugar siya magpalipas ng kahit 2 araw. Gusto niyang makapag-isip. Okay, padali lang naman hanapin tong resort ni na Josh. Sakaling may makita akong malapit na commercial resort dyan, doon na ako tutuloy. Nahihiya rin ako sa pasyente mo. Ang drama mo, Katrina, walang problema kay Josh. Naikukwento na kita sa kanya. Magdadala ka ba ng sasakyan? Nasa talyer pa ang kotse ko, ngayon na ako babiyahe. O siya, mag-ingat ka. Actually, excited na akong malaman kung ano yung ikikwento mo sa akin. Pagkaraan ng 1 linggo ay bumalik na sa Maynila si Katrina kasama si Didit at ang pasyente nito. Hindi pumayag sina Didit at Josh na mauna na siyang bumalik sa Maynila. Ipinagamit sa kanya ni Josh ang laptop computer nito para lang matapos niya ang kanyang deadline sa magazine. At kahapon ay nai-email niya ang mga yon sa kanilang publication. 6:00 na sila nakarating sa apartment. Pareho silang nakatulog ni Didit at sabay nagising bandang 10:00. Si Josh agad ang tinawagan ni Didit nang magising. Naghanda naman siya na mapagsasaluhan nilang pagkain. Mismo na agad ang pasyente mo? Buska ni Katrina sa kaibigan nang makalapit sa kanya. Inagaw ni Didit ang sandok na hawak niya at tinikman ang nilulutong adobong manok na may pinya. Ang sarap! Bulalas nito. Ikaw naman dyan, kumusta ng feelings mo kay Aidan? Alam na ni Didit ang mga pangyayari. Pinayuhan siya nito na bigyan ng pagkakataon ang lalaki. Malay raw niya na totoong in love sa kanya si Aidan. Ayoko muna siyang isipin. Kaila niya, tumirik ang mga mata ni Didit. Hindi mo siya maiiwasan, Kat. Aminin mo na sa iyong sarili na gusto mo siya. Bakit mo iintindihan si na Rachel at Roldan? Didit, baka nakakalimutan mong may girlfriend yung lalaking yon, remember? Yung nakita natin? Malay mo break na sila. Katrina, hindi sa ibinubuyo kita sa lalaking yon. Ang gusto ko lang namang mangyari ay matutuhan mong i-handle ang mga kagaya ni Aidan. Hindi mo naman siya forever na maiiwasan, no? Alam naman ni Katrina ang bagay na yon, pero naisip niya na kung hindi makikita si Aidan, ay baka mabura na ito sa kanyang sistema. Narinig nilang tumunog ang telepono sa sala. Nagkatinginan sila ni Didit. Ikaw nang sumagot, Kat. Magkahalong excitement at kaba ang naramdaman ni Katrina nang damputin ng receiver. Bumungad agad sa kanyang pandinig ang pamilyar na boses. Thank God at may sumagot din sa telepono niyo.
Anang boses na kababakasan ng relief. Anong kailangan mo? Ikaw, gusto ko tang makita. Sinabi ko na sa iyong ayaw na kitang makita. Mahirap bang intindihin yon? Narinig ni Katrina ang buntong hininga ni Aidan at pagkuwan ay nagpaalam na. Ibinaba na niya ang receiver. Pinahihirapan mo sarili mo, Katrina. Bulong niya sa sarili. Ay ewan. Sumapit ang araw ng kasal ni Roldan. Nasa opisina sa sikatuna si Katrina. Kasama niya ang dalawa pang kasamahan na sina Patty at Sok. Tinatapos nila ang gagamiting props dahil nakaschedule sila bukas sa museyong pambata. Silang tatlo lang ang naiwan dahil ang lahat ay tumuloy sa resepsyon ng kasal ni Roldan. Gabi na nang matapos sila sa ginagawa. Tamang-tama, nag-text sa kanya sa Didit at tinatanong kung gusto na niyang sumabay sa pag-uwi. May pinuntahan itong kaibigan malapit sa kanyang kinaroroonan. Nag-reply siya agad at sinabi niyang pauwi na talaga siya. Sumabay na rin sa kanila sa pag-uwi sina Patty at Sok. Bumaba ang mga ito sa EDSA. Daan muna tayo ng bookshop bago umuwi. Curious ako sa sinabi mong renovation ng bookshop. At saka, hindi ba nakailang tawag na sa iyo yung stop ng bookshop? Nandun na yung pinareserve mong books. Bakit hindi mo pa kunin? Napangiwi si Katrina. Sa totoo lang, hindi na nga niya sinagot iyong huling tawag na galing sa bookshop. Iniiwasan niyang magawi sa bookshop dahil may posibilidad na makita niya roon si Aidan.